Magandang araw mga kaay! Cute! Talks! Ako si Najee Mataha at kasama ko si Alian Jehan Abdul Karim. At ngayong araw kasama natin si Jamilin Hadisain, isang online seller, at si Amir Hassan Cortin, isang online buyer, para sagutin ang ating mga tanong at queries. Welcome sa pagpunta sa segment na to. Salamat sa pagpunta. Ang tanong, ready na ba kayo? Yes! Ready na kami! So, simulan natin ang ating programa. Ang mga fake news ay laganap naman sa social media. So, ngayon, pag-uusapan natin ang marketing tactics na ginagamit misinformation. Tulad ng mga post na picture, videos, na link na naglalaman ng mga chismis at balita ng isang pangyayari. Pero bakit ganun? Pag pinduot mo, mapupunta ka sa Shopee or item sales. Uy, alam ko yan! Parang similar with hanapan kami. Yung sa post ni Jay Pigo, sabi niya, isang buong pamilya kasama pang isa nilang kaanak, patay lahat sa aksidente ng araruhin ng van ng kanilang sasakyan. Sa sambasa ng mga biktima nang mangyari ang aksidente. So titingnan ko yung picture kasi naawa ko. Pero nakakapagtaka bakit sa Shopee ako napunta. Parang literal na bait and switch talaga yung nangyari, di ba? Oo. And then, yung parang yung previews ng post na yun is parang hindi naman nagmamatch dun sa actual content, di ba? Yes. So parang tactics talaga nila yan para makuha yung attention natin. Yes. Tulad ng mga apps na ginagaya ang official notifications para i-push ka na mag-download or mag-click. Pero misleading lang pala yung content. Ganun pala. Yes, marketing yan. Pero hindi talaga ethical. Oo nga, at kapag napindot mo, boom! Promo lang pala. Malay sa chismis na sinasabi. So ngayon, na-discuss natin yung marketing tactics. Ang tanong, or pinakamalaking tanong, kasalanan ba ng viewers na naloko siya? Or kasalanan ng may responsibility yung nag-post ng video or yung picture? Halaga ngayon yung culture of skepticism. Yung dapat na mapapatanong ka kung sino ba yung author, or may tracker record ba siya, or totoo ba ito? Hindi yung basta share ka lang. Oo. Yes. And kung videos man ito or photos is parang dapat na tinatanong natin yung sarili natin, di ba? Kung itong information ba to is parang verified ba to, kung may watermark, or galing ba to sa reliable source, di ba? So, At saka sabi nga nung United Nations or International Telecommunication Union or UNITU, di ba? So dapat parang kailangan natin ng standards for verifiable source ng galingan, di ba? yes. So next time, pag may viral post, wag lang i-act and share. Magtanong muna kung contents ba to, legit ba talaga yung sinasabi, or may ibang agenda lang pala. Yan ang layer behind misinformation at manipulation online. So, sa mga viewers, or maging aware na tayo ngayon sa mga tactics na ginagamit sa social media. Salamat kina Jamilin at Hamir Hassan sa napakalinaw na insights. Thank you din sa inyo. Ingat kayo online. Guys, always look behind the vibe to find the facts. Hanggang sa susunod nating episode ng Is That Source Serving Facts or Just Vibes? Stay sharp and curious. Ito ang I'm Cute Talk!